Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa pag-a-analyze ng mga games sa 2023-2024 National Chess Championships at yung napili ko pong game ngayon ay yung laban sa pagitan ni na International Master Daniel Kison and Grandmaster Darwin Lailo. So konting background lang po, ito pong National Championships ang tawag po talaga dito ay Battle of the Grandmasters. So actually pagka maganda po ang result mo against dun sa tatlong Grandmaster na kasali, definitely maganda yung kakalabasan ng tournament mo. Ayan. So dito titingnan po natin ano ang nangyari sa mga games ni IM Daniel Kison against another Grandmaster. Ito po ay si GM Darwin Lailo na top seed po sa ating tournament. So punta tayo sa ating game. White po si IM Daniel and black si GM Lailo. Ito po nag-start with E4. Ayan. So E4, C5, Sicilian opening tayo. Knight F3, D6, D4, Knight takes D4. C takes D4, Knight takes D4, and Knight F6, Knight C3, A6. Kung hindi po ako nagkakamali, ang tawag po dito ay Sicilian Najdorf. Ayan. So alam ko Najdorf yung ganyang setup eh. Hindi ko lang masyado sure kasi hindi po ako Sicilian player, pero ito po Najdorf po yan. So Bishop C4 and then nag E6. So alam ko ito pong Bishop C4, yan ang tinitira ni former world champion Bobby Fischer. Parang linya yan ni Fischer eh. Fischer line ata ang tawag dyan. Pero alam ko Fischer line po ang tawag dyan. So castling, B5, and then Bishop B3. And ito po, I think, ang unang slight inaccuracy with B4. Ayan. So pagka nagsisilian kasi, hindi ka po pwedeng mag-pawn moves, magpo-pawn grabbing. So instead of B4, pwede siguro Bishop B7, develop lang ng mga pyesa, or Bishop E7, tas Bishop B7, Knight BD7, and castling. Yan po ang usual linya, pero ang piniling linya ni Grandmaster Lailo ay medyo aggressive po with B4. Ayan, so inatake itong Knight, and then pagka Knight A4, kinapture yung Knight sa E4, at ayan, medyo pawn grabbing kagad. Definitely magkakaroon ng magulong laro pagka ganyan. Kasi syempre kumain ka ng pawn, nag-waste ka ng tempo, hindi po pwedeng mag-waste ng tempo sa Sicilian. Ayan, so F4, atakihan kagad, and then nag G6. Okay? F4 with the idea of F5 para ma-open po ang bishop. Take note lang. So nag G6 is stopping yung F5, pero ito na ang simula ng malakas na atake ni IM Daniel Kison. Yan pong G6 hindi po pinansin. So pagka G6 sa unang tingin stopping F5, tinuloy lang ang atake. F5 pa rin. Ayan. So ito sumasabog pong atakehan kagad right out of the opening. Talagang ganyan po ang nangyayari pagka Sicilian ang pinili mong open, especially pagka Najdorf Sicilian. Ayan, so G5, Knight takes F5, dire-diretso ang sacrifice. So take note, pagka kumain dito, ang nakikita kong threat is merong Queen D5. So fork po doon sa rook. Ayan, sa unang tingin, madidepensahan with Rook A7. Pero pagka nag-Rook A7 ka, tatamaan ka ng fork sa dalawang rook. Grabe. Ang lalim nun. Ayan, ang tingin ko hindi po ito napansin ni Grandmaster Lailo. Kasi may Queen D5, Queen D4, yung mga paatras pong tirang yun medyo malalim. So pagka Knight F5, hindi po pwedeng kainin. Ang ginawa is nag-develop with Knight C6. And ito, pagka Knight C6, grabing nangyari dito. Tuloy-tuloy po ang atake ng puti with Bishop D5. Grabe, pina-fork ang dalawang pyesa. Napakalalim, napakahusay. So yan pong pagka-fork ng dalawang pyesang yan,
pagka kinain, at yan po ang nangyari sa laro, e takes d5, meron kasing queen takes d5, forkin ng queen yung dalawang knight. So take note lang po, ang sabi ng engine dito, ang gagawin is queen c7, and then pagka bishop takes e4, ef5, bishop takes f5, kahit papano medyo maliit ang kalamangan, pero pagka tinignan po sa mata ng tao ito, definitely yung king kasi ng itim, mabobomba na po yan sa gitna, nasa gitna na yan, pero maliit lang ang lamang ang bigay ng engine. Kung makikita nyo yung evaluation bar natin, siguro kakainin, or bishop e6, tingin ko kakainin ang best chance dito. Pagkakain, knight e5. Ayan, kahit papano lagyan natin ng konting cover ang king, hindi nasa gitna lang. So dito kinain kasi e takes d5, pagka-capture, queen c7, so queen takes e4, and then bishop e6. So kahit papano sinusubukan takpan, kaso tuloy-tuloy ang attacking ginagawa dito ni IM Daniel Quezon with bishop f4. Ayan, all out attack, may pin pa sa pawn. So may mga ideas pa palang mamaya-maya pwedeng tumalon with knight c5, tapos atake ka agad sa bishop sa e6. So dito nag rook d8, depensa muna sa pawn. Rook a e1, knight e5, tinakpan ang open file papunta sa king, and ngayon nag c3 lang muna. So medyo pakabait ang ginawa dito. Of course, take note, ang idea po niyan, pagka kumain ka kasi dyan, ka-capture ng knight, tapos papasok, and dire-diretso ang magiging atake ng white dito. So ang ginawa dito ng black with the queen c6, atake po muna sa knight, and of course trying to exchange yung queen. Kaso pagka puti ka naman, ikaw ang umaatake, bakit mo exchange ang queen? Syempre, di ba? Kasi nasa gitna na yung king ng black. So queen c2 lang muna dito, and nag queen c7 and bumalik. Ayan. So parang nag-o-offer ng draw, pero hindi po tinanggap ni IM Daniel Quezon. So take note lang po, pagka kumain kasi dito sa f5, definitely tatamaan ka ng malakas na atake nung dalawang rook. Ayan, so pag kumain dito, may capture sa e5, and checkmate is unstoppable. Ayan, so ibalik natin. So na queen c7, knight d4, bishop g7, and then knight takes e6. Ayan, inuubos ang mga defender nung king sa gitna. So f takes e6, bishop g5, and rook b8. So yung king hindi pa rin makakastling, sobrang lapit na, isang move na lang makakastling na, and magiging king safety na po, kaso hindi siya makatakas So pag rook b8, queen b3, atake dito sa pawn sa e6, all out attack, dire-diretso ang atake, queen d7, and nag c takes b4 muna. Ayan, so parang ang ending niyan, na equalize na po yung mga pawns, pero yung king ng black talagang under attack pa rin. Ang lakas ng dalawang rook nakatutok sa king. So nag rook f8, bishop e3, inatras lang muna, rook f7, and then knight b6. Ito na ang idea nung bishop e3, papasok na yung parang last piece papunta sa atake. So ang nangyari, lahat po ng mga pyesa dito umaatake na. Ayan, so queen e7, knight c4, and pinapalit lang yung malakas na defender na knight dun sa gitna. So knight takes c4, queen takes c4, and then pag king f8, nag b3 lang muna dito, iniwas lang muna sa bishop, and pag king g8, queen takes a6. So dito magko-collapse na po yung posisyon ng black, kasi dalawa na po ang talo ng itim dito. Either pwedeng idaan sa endgame na merong dalawang pass pawn na nasa gilid, or pwede pong matihin ang black, at yan po ang nangyari with the rook takes b4, queen c8 check, rook f8, and then pagkakain, of course take note, force po kumain ng bishop, kasi pag queen, makakain na naman ang pawn sa gitna with check pa. So bishop takes f8,
And pagka bishop h6, dito po nag-resign na ang black. Nag-resign na si Grandmaster Darwin Lailo kasi unstoppable na yung threat na rook f1 going to f8, checkmate. Ayan. So ito po ang game natin for today. And alam ko marami po sa inyo ang nagre-request nung game namin ni Grandmaster Joey Antonio. Actually, iniisip ko rin po yan. Kaso, parang ayoko nang i-analyze yung mga games namin. Kasi maganda na po yung relationship namin. Ayoko nang buksan yung mga, alam nyo na yon, yung mga parang past issues. Ayan. So, i-analyze natin yung mga ibang games. Marami naman po mga gandang games dito sa National Championship. Kagaya nito, ang ganda po nung atake ng white dito. Ang ganda nung binitawang attack ni IM Daniel Quezon. So, ang ganda po kasi actually nung result ni IM Daniel Quezon dun sa tatlong Grandmasters na perfect niya po. 3 out of 3 dun sa tatlong GMs. And final standings 9.5 out of possible 13 points. Ayun. Actually, maganda rin, no? Na 3 out of 3 ni IM Daniel yung mga Grandmasters. Pero maganda, pwede rin natin tignan yung yung game niya against IM Barlo Nadera. Yun lang ang only loss niya dito sa tournament. So, i-analyze din po natin yan. And kung meron po kayo mga request na gusto nyo pong ipa-analyze, pakisabi lang po sa comment section, i-analyze po natin. Kasi marami po akong free time ngayon. Wala akong tournament. Ang focus ko lang ay pagtuturo. Yan. So, nagtuturo po ako ng mga estudyante. So, yan lang po ang ating video for today. Hopefully, na-enjoy nyo po ang ating video. And kung na-enjoy nyo ang ating video, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.